Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong mapagpalang araw ang binigay po sa atin ng ating Panginoon upang tayo po ay magsama-sama at makinig ng Kanyang salita at tayo po ay matuto ng mga kabanalan ng Panginoon. Sa oras po na ito mga kapatid, ito po ang ating last Sunday ng month at ang ibig sabihin po nun ay ito na rin po yung last na series po natin patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. At para po sa ating mensahe sa oras na ito, pinamagatan po itong Living with God's Love and Rebuke. At kanina po binasa ng ating kapatid ang ating pong mga talata na gagamitin sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 12, talataang 4 hanggang 17. Mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa disiplina ng Diyos at bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Bago natin malaman kung bakit tayo niya dinidisiplina, alamin muna natin kung ano ang disiplina ng Diyos. Ano ba yung disiplina ng Diyos sa ating mga buhay? Ang sabi po sa Kawikaan 27, talatang 5, pakinggan niyo po. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Ang ganda po na talata nito mga kapatid. Sa English ang sabi noon, open rebuke is better than hidden love. Maigi na daw po yung may pagsaway, merong pang disiplina, kaysa yung pag-ibig na tinatago lang naman. Kaya po, ang Panginoon, sa paraan po ng pagdidisiplina ng Diyos, ito po ay tinuturing po nating pag-ibig niya sa atin. Dahil katulad nga po nung binasa natin kanina kung babalikan po natin yung verses 6 hanggang 7 ng Hebrews chapter 12, ganito po ang sinasabi. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Nakita po natin mga kapatid, ang kahalagahan ng disiplina ng Diyos. Dahil ang sabi po ng author ng Hebreo, tayo daw po ay dinidisiplina ng Diyos dahil po tayo ay inaaring anak ng Diyos. Sa katunayan mga kapatid, meron pong dalawang side ang disiplina ng Panginoon. There are two sides in God's discipline. Ang sabi ko nga po rito, yung unang side ay yung comfort, yung komportable. At yung pangalawang side ay yung pain o yung sakit. Bakit sakit? Pag-usapan muna natin yung comfort. Ano yung comfort? Kaya ko sinabi pong comfort kasi po ito yung disiplina ng Diyos nagbibigay sa atin ng dahilan para tayo po lumago. At pag tayo po lumago, lalo tayong napapalapit sa Kanya. Lalo tayong nagiging komportable sa Panginoon. Tingnan nyo po, parang yung mga anak natin, di ba? Pag dinidisiplina po natin at nakikita po natin na sila'y nag-grow, sila po ay nagle-learn, mas lalo po tayong napapalapit sa kanila. Kasi wala naman pong magulang na merong gustong pasaway na anak. Kaya po, yung sa isang side ng disiplina ng Panginoon ay yung comfort, kasi po nag-grow yung anak niya o tayong mga anak niya sa paraan na
pag tayo po ay lumalago lalo sa Panginoon, ay nagiging komportable tayo sa Diyos. Nagiging malapit tayo ang relasyon natin sa Panginoon. Yung ikalawang side ay yung pain. Kasi po hindi lang naman laging ang disiplina ng Diyos laging magaan, laging nakakapagbigay komportable sa atin. Kundi minsan ito po ay nakakapagpalungkot din po. Di ba katulad yan nung binasa sa natin, sabi wala namang pinaparusahan na hindi nalulungkot. Di ba? Kaya sa other side ng discipline ng Panginoon ay makikita natin dito yung pain, na kung saan dito po tayo kinokorek ng Panginoon, dito tayo tinuturuan ng Panginoon, dito tayo minumold ng Panginoon. Upang sa gayon, pag tayo po ay nakorek, tayo po ay natuto, doon po tayo lalago sa Diyos. Doon po tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon. At sabi ko rito, but everything is rooted in love. Lahat po ito, lahat ng disiplina ng Diyos, meron lamang pong isang dahilan. Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa gusto niya tayong pahirapan. Hindi dahil sa gusto tayong, pagtripan ng Panginoon. Walang ganun. Dahil alam natin ang Panginoon na Diyos ng pag-ibig. Mga kapatid, bumalik tayo doon sa tanong, bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Bibigyan ko po kayo ng 3 biblical na rason. Sinabi ko pong biblical kasi hindi po sa akin galing, hindi po galing kung kani-kanino. Pag-aralan po natin ang Biblia. 3 biblical na rason kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos. At hindi na po ako magpapala ikot-ikot. Number 1 na rason ay dahil nakakalimot tayo ng aral ng Diyos. Meron pong isang psychologist, ang pangalan niya po ay si Elizabeth Loftus, isa po siyang cognitive psychologist na nag-aaral patungkol po sa pag-iisip ng tao. Ang sabi ko po rito, she argues that memory is not a recording device but prone to distortion and forgetting. Alam niyo po pala, tayong mga tao, habang nandito tayo sa lupa, ang ating mga utak ay may tendency na makalimot. Ito pong utak natin, ang sabi ni Dr. Elizabeth Loftus, ay hindi po ito parang recording device o parang USB na pag sinaksak mo sa computer, nandyan uli yung lahat ng in-store mo sa memory niya. Hindi po ganun ang utak natin. Sa katunayan, ang sabi niya po, tayo daw po ay prone sa pagkalimot. Tayo po ay pwedeng makalimot. Tayo po ay pwedeng ma-distort, madaling malito. Ngayon, ang sabi niya po, bakit daw po nakakalimot ang tao? Meron po siyang 3 teorya o theory kung bakit nakakalimot po ang tao. At ang sabi niya dito, yung una, yung tinatawag po na interference theory. Na kung saan ito po ay resulta ng iba't ibang memorya na nagbabanggaan sa ating mga utak. Ito po yung mga bago at yung mga luma na memory natin na kung saan sa dami na po nila nagbabanggaan sila sa utak natin at nagiging resulta po ng pagkalimot. Yun po yung interference theory. Yung pangalawang theory, yung tinatawag po ng decay theory. Na kung saan ito naman po, yung mga memorya na mga short-term memory. Na kung hindi ginagawa palagi, o hindi pinapractice palagi, ay madaling mawala sa utak natin. Halimbawa, yung dati magaling ka mag-gitara, magaling ka sa music, dahil sa tagal na ilang years ka nang hindi tumutugtog ng gitara, hindi ka na-i-involve sa music, nakalimutan mo na. Ganun po yung decay theory na tinatawag. At yung pangatlo na theory po
ng psychologist po na ito ay yung tinatawag na retrieval failure theory. Na kung saan ito naman po, yung memory natin ay nakukulangan sa mga clue. Ano yung mga clues? Yung mga nagpaparemind sa atin sa bagay na yun. Kaya nga po minsan, di ba, meron po tayong sinasabi minsan pag tinatry po nating alalahanin yung isang pangyayari o isang bagay o kaya isang pangalan ng tao, sasabihin natin, nasa dulo na ng dila ko pero hindi ko pa rin maalala. Ayan. Ayan po, ang tawag po dyan daw sa theory na yan ay retrieval failure theory, na isang teorya ng pagkalimot ng tao. Alam niyo po sa Biblia, mga kapatid, kasalanan sa Panginoon ang pagiging malimutin sa Kanya. Alam niyo po, malimutan na natin ang lahat ng bagay, huwag lang ang Panginoon. Sabi po rito sa Awit, Kapitulo 9, talatang 17, pakinggan niyo po ang sinasabi. Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Alam niyo po yung salitang Sheol dito ay tumutukoy po ito minsan sa sa libingan o sa kamatayan. Ito rin po ay tumutukoy sa impyerno. Ano po? Kasi po yan yung paglalarawan ng pagkahiwalay sa Diyos, yung Sheol. Sabi niya po rito, ang lahat daw po ng masama mauuwi sa Sheol. Kasama po pala doon sa masama yung mga nagsisilimot sa Diyos. Kaya po kasalanan po sa Panginoon kapag ang tao po nakakalimot sa Panginoon. Kaya po tayo dinidisiplina ng Diyos para maiwasan po nating malimutan ng Panginoon. Kasi nga ang utak natin ay prone sa pagkalimot. Kung hindi po tayo magpapatuloy sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magpapatuloy sa paghahanap sa Diyos, may tendency po na tayo ay makalimot sa Diyos. At pag nakalimot tayo sa Diyos, yun po ang dahilan ng ating paghihiwalay sa Panginoon at ang kapahamakan ng ating kaluluwa sa impyerno. Ano po ba yung mga nagiging dahilan minsan? Bakit tayo nakakalimot sa Diyos? Ang sabi po sa Deuteronomio, Kapitulo 8, mga talatang 11 hanggang 14, pakinggan niyo po ang sinasabi rito. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoong mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong tahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong mga pilak at ang iyong mga ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos. Ayun po pala yung mga dahilan. Kaya minsan ang tao nakakalimot sa Panginoon. Kung pag-aaralan po natin yung konteksto ng talata, ito po ay sulat ni Moises sa mga taga-Israel. Nung panahon na sila po ay naglalakbay papunta po ng Promised Land, na kung saan pinaalalahanan po nila ang mga Israelita bago sila pumasok doon sa Kanaan. Sabi, baka pag nagsiyaman na kayo doon sa Kanaan, pag nagsiyaman na kayo doon sa Promised Land, makalimutan nyo na ang Panginoon. Which is, nangyari po ito sa maraming pagkakataon. Kaya nga po, nagkaroon ng mga, nasasako po sila ng kaaway, nagiging rotation po ito, tutulungan sila ng Panginoon, tapos magkakasala na naman sila sa Panginoon, magre-repent sila, paulit-ulit yung cycle.
Ano po, dahil minsan sa mga pagkakataon ay nakakalimutan po nila ang Panginoon. Nagkaroon na po sila ng yaman, nagkaroon na po sila ng mga ari-arian, nakalimutan nila ang Panginoon. At gayon din po tayo. Kapag tayo po nalulong sa mga bagay dito sa mundo, at ang focus natin ay itinuon na lamang po natin dito sa makamundong mga bagay, dito sa mga lupang mga material na bagay, at hindi po natin ititingin sa taas ang ating mga mata, diyan po magsisimula ang pagkalimot natin sa Panginoon. Ang sabi ko nga po rito, katulad ng kasabihang mga natin sa Pilipinas, ang gamot sa pagkalimot ay paalala. Kaya, napakalaga po, katulad ng ganitong gawain natin ngayon, na tayo po ay uma-attend, tayo po ay nakikisalo, nakikipag-fellowship sa mga kapatiran sa Panginoon, upang tayo po ay hindi makalimot sa Diyos, upang tayo po ay hindi mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo manlamig. Alam naman po natin kung ano nangyayari doon sa nanlalamig sa Panginoon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, meron pang mas matindi na kasalanan sa mga nakakalimot. Alam niyo po kung ano yun? Ang sabi ko po rito, walang gamot sa taong sinasadyang makalimot. Mas matindi po ang kasalanan nung tao na hindi niya naman talaga nalilimutan, pero sinasadya niya lang kalimutan. Marami pong tao ang katulad po nito. At mag-ingat po tayo, tingnan po natin ang ating mga sarili. Baka isa po tayo sa mga ito na sinasadya po nating makalimutan ng Panginoon. Sinasadya natin makalimutan mag-pray, sinasadya natin makalimutan magbasa ng Biblia, sinasadya natin kalimutang ibigin ang kapwa natin, sinasadya natin kalimutang gumawa ng mabuti. Kahit alam na natin yung bagay na yun ay dapat natin gawin. Kasalanan po sa Panginoon yun. Tandaan po natin, isang uri ng kasalanan na dinefine ng Bible, ang sabi doon, yung alam mong mabuti pero hindi mo ginagawa, kasalanan po sa Panginoon. Kung babalikan po natin doon sa verse 4 and sa verse 5 ng Hebrews chapter 12 na binasa kanina, pakinggan niyo po ang sinasabi rito. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Ayan. Meron pong mga sinasabihan ng author ng Hebreo na sabi niya, nilimot niyo yung aral. Hindi pa nga kayo na dumarating sa point na yung inyong mga pagsubok sa buhay may kasamang pagbubo ng dugo. Ibig sabihin, in other words, talagang sobrang hirap na pagsubok. Sobrang hirap na pakikipaglaban dito sa buhay na ito. Pero sabi ng author ng Hebreo, inyong nilimot. Ibig sabihin po, talagang deliberately o sinasadya nila na malimutan. Hindi yung nagkaroon sila ng memory loss o nagkaroon sila ng sabi nga sakit sa utak na nakalimutan na. Hindi ganun eh. Sinasadya po yung pagkalimot. Huwag tayo pong maging ganun. Huwag po tayo maging ganun. Huwag nating i-justify na kasi matanda na ako kaya nakakalimot na ako na umattend sa church. Nakakalimot na ako mag-pray. Pero pagdating sa usapang pera, usapang mana ng pamilya, hindi nakakalimot. Diba? Pagdating sa usapang utang, hindi nakakalimot. Pagdating sa usapang yung naperwisyo ka ng kamag-anak, kaibigan, kapatid mo, hindi nakakalimutan. Pero pag yung mga mabubuting bagay, yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo sa buhay, mula noon, nung tumanggap ka sa Panginoon hanggang ngayon, ay nakakalimutan na natin minsan. Para tayo yung mga Israelita,
Nakalimutan na nila na hinati ng Panginoon yung dagat na mapula para makatawid sila doon. Nakinalimutan nila yon pag nung mga nakalipas na mga taon na kanilang mga buhay. Kaya gumawa sila ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya wag tayo pong maging ganun, mga kapatid. Hanggat maaari, i-focus natin ang ating isip sa ating Panginoon upang hindi tayo makalimot. Ang Diyos kaya ba tayong kalimutan ng Panginoon? Ayan ang tanong Kung tayo nakakalimot, ang Diyos po kaya nakakalimot sa atin? Ang sabi po rito sa Isaiah 49, talatang 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasususuhin na siya'y hindi mahabag sa anak na kanyang sinapupunan? Ang sabi rito, oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang tindi po ng analogy dito ng ating Panginoon. Ang sabi niya, yung mga magulang, yung mga nanay na merong mga newborn baby, makakalimutan ba nila yung kanilang mga anak? Yes, sabi ng Panginoon. Yes, may possibility. Pero sabi niya, ako hindi ko kayo makakalimutan. How great the love of God for us. Na sa kabila na tayo po'y makasalanan, sa kabila na tayo po'y hindi karapat-dapat, hindi niya po tayo kayang kalimutan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Sabi niya pa rin po dito sa parehong aklat, Isaiah chapter 43, verse 25. Alam niyo po, lahat hindi malilimutan ng Panginoon maliban sa isa. Yung kasalanan natin. Kakalimutan po ng Panginoon yan. Ang sabi po rito sa talata, Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ngayon mga kapatid, huwag kayong maguluhan po dito sa talatang ito. Hindi sinasabi po ng talata na parang nagkaroon ng amnesia ang Panginoon o parang nagkaroon ng memory loss. Hindi po ganun. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito, hindi naman ibig sabihin po na nakalimutan na ng Panginoon yung kasalanan natin, ay hindi niya na maaalala. Ang sinasabi lang po dito ng Panginoon ay naging karapat-dapat po tayo sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa Kanyang kahabagan, na sa sobrang laki ng Kanyang pagmamahal sa atin, handa niya pong kalimutan, handa niyang hindi na alalahanin ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon, na tayo hindi po natin kayang gawin yung mga tao sa kapwa natin. Pero ang Diyos, willing po siya nakalimutan, huwag alalahanin, limutin ang ating mga kasalanan dahil po sa pagmamahal na niya sa atin. Pangalawang bagay mga kapatid, dahilan kung bakit tayo dinidisiplina ng Diyos. Sabi ko rito, dahil inaari tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tandaan niyo po yung salita doon na sa pamamagitan ni Kristo. Kasi po, hindi naman po tayo ang dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Hindi po dahil sa effort natin, hindi dahil sa gumawa tayo ng mabuti o ipinanganak tayong Kristiyano. Hindi po yun. Tayo po ay naging anak ng Diyos. Tayo po ay mga naging children of God because of Jesus Christ. Not because of our good works, not because of our status in life, o kung ano ba man na dahilan. Ang kaisa-isang dahilan po mga kapatid ay tayo po ay inaring anak ng Diyos dahil po sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, sa kanyang pagliligtas. Sa Hebrews chapter 12 verse 6 hanggang 8, binasa na rin po ito kanina pero ulitin ko lang po. Sabi rito, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis.
Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Nakita po natin yung mga talata. Kaya mapalad po tayo kung dinidisiplina tayo ng Diyos. Dahil ibig sabihin po nun, tinuturing po tayong anak niya. Kung hindi po tayo nakakaramdam ng disiplina sa ating buhay, hindi tayo nakakaramdam ng rebuke ng Panginoon, mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. Baka pasarap-sarap po tayo sa buhay na ito, yung pala, wala na pala tayo sa Panginoon. Galatia chapter 3, verse 26, ang sabi po rito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. John chapter 1 verse 12 hanggang 13, sabi po rito, datapwat ang lahat ng nasa Kanya ay nagsitanggap. Kanino yung sa Kanya? Kay Christ. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Nakita po natin kung gaano ka-powerful yung sacrifice ni Christ, na dahil po sa Kanyang buhay na nasakripisyo, tayo po ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kasi po, nung una kasi, hindi po tayo karapat-dapat Alam niyo po bang dati kaaway tayo ng Diyos? Ang sabi po rito sa Efeso 2:1 hanggang 5, pakinggan niyo po ang sinasabi. At kayo binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kasama tayo po noon doon. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, children of wrath, gaya naman ng mga iba. Verse 4 hanggang 5, sabi rito, ngunit ang Diyos palibasay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig na Kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Nakita po natin kung gaano kapalad tayong mga anak ng Panginoon na tayo po nakakilala sa Diyos. Kaya wag tayong mag-atubili mga kapatid na i-share din po natin sa iba yung gospel, yung kaligtasan ng Panginoon, upang sa gayon ma-reach din po sila ng Panginoon, ma-reach din po sila ng awa at pag-ibig ng Panginoon. Huwag nating suluhin mga kapatid. Mag-ingat, sabi ko po rito, baka isipin nating porke tayo'y mga anak ng Diyos, ay ligtas na tayo. Hindi lisensya ang pagiging anak ng Diyos sa pagiging ligtas. Hindi porke tinatawag na po tayong children of God, automatic ligtas na tayo. Pupunta na tayo ng langit pag tayo po'y namatay dito sa lupa. Hindi po ganun mga kapatid. Mag-isip-isip po tayo. Bakit? Kasi po, maraming anak ng Diyos sa Biblia Sa katunayan, pati po yung mga anghel ng Diyos, ang tawag ng Biblia po doon, mga anak ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng patunay na yung mga anghel po noon ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. Ang sabi po rito sa Aklat ni Job, Kapitulo 38, talata ang 6 hanggang 7. Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan?
O sinong naglagay ng batong panulok niyaon nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Nakita po natin dito, yung mga anghel po ng Panginoon ang tawag doon, mga anak ng Diyos. Pero alam din po natin na noong nagrebelde si Satanas, napakarami pong anghel ang sumama at naparusahan na kasama ni Satanas sa pagrebelde nila sa Diyos. Yun po ba, porque mga anak ng Diyos, ligtas na sila? Tinapon nga po dito sa lupa kasama si Satanas. Kaya po, hindi po porque anak ng Diyos, ligtas na tayo. Huwag nating isipin po na ganun. Ang sabi po rito sa Judas 1:6, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Tingnan niyo po yan. Kaya wag po tayong maging komportable o maging confident masyado na sasabihin natin sa ating mga sarili, ako, I am a son of God o a child of God. Pero hindi mo naman ginagawa yung disiplina ng Panginoon. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Pangatlo, at dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Number 3 reason bakit tayo dinidisiplina ng Diyos. Dahil sa ating sariling kapakinabangan. Doon po sa verse 10 hanggang 11 ng Hebrews chapter 12, ang sabi rito, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Tandaan po natin dito yung salitang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Ngayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Ang tanong, ito po ang tanong, bakit ba mahalaga sa Diyos na tayong mga anak niya ay huwag mawala sa kabanalan, bagkus lalo pa tayong makabahagi sa kanyang kabanalan? Kung babasahin lang po natin yung mga talata sa baba, sinagot din po ito ng author ng Hebreo. Ang sabi po rito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Ayan, nakita nyo po yung word na pagpapakabanal. Sabi rito, na kung wala ito'y, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Nakakatakot po pala, mga kapatid, pag hindi tayo nakibahagi sa kabanalan ng Panginoon. Hindi natin makikita ang Diyos. Maliwanag po rito na sinasaad ng talata. Verse 15, ang sabi rito, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Lahat po ba tayo makakaabot sa biyaya ng Diyos? Hindi po. Kaya nga nung nabubuhay si Kristo, lagi pong ang mga parable niya, merong pupunta ng impyerno, may pupunta ng langit. Hindi lahat ng tao pupunta sa langit, mga kapatid. Yun ang masakit na katotohanan. Ang tanong, saan po tayo doon? Kaninong grupo tayo makakasama? Doon po ba tayo sa maliligtas? Doon po ba tayo sa mapapahamak? Tandaan po natin, ingatan natin, sabi rito, ingatan natin ang ating mga sarili na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Yung grace ng Panginoon. Tandaan natin, ang grace ng Panginoon, yan yung rason bakit tayo naligtas. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Di ba po? Kung naalala nyo. Hebrews chapter 3, verse 12. Ang sabi po rito,
Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Anong nangyayari po pag may pusong masama na walang pananampalataya? Ang sabi po rito, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya, ito po yung sinasabi ko kanina, kahit sabihin natin na tinuturing natin yung ating mga sarili na anak ng Diyos, kung meron naman po tayong pusong masama, kasi ang pusong masama, ang susunod po dyan, wala nang pananampalataya eh. Pag ang puso natin sumama, nawawala po yung pananampalataya. At pag nawala yung pananampalataya, nawawala yung pag-ibig natin sa Diyos. At nawawala tayo sa Diyos. Ikalawang Korinto 13, talatang 5, ganito po ang sinasabi. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Huwag tayo maging confident masyado mga kapatid. Ako, matagal na akong baptize, matagal na akong Kristiyano, marami na akong natulungan, marami na akong napangaralan. Baka isang araw mga kapatid, matukso ka ni Satanas at hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya. Pwede po tayong matakwil ng Panginoon. Kasi po ang Diyos nang tatakwil. Tandaan po natin yan. Si Judas nga po anak po ba siya ng Diyos nung panahon na tinawag siya ng Panginoon? Yes. Apostol nga po siya ni Kristo nagmimirakulo pa yun. Nagpapagaling pa yun ng may sakit. Nagpapalayas pa yun ng demonyo. Tayo nga, hindi tayo marunong magpalayas ng demonyo Pero, nakita po natin ang buhay ni Judas na siya po ay nauwi sa kasamaan, nauwi sa pagkahiwalay sa Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16, ang sabi po rito, ngunit yamang banal sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya saan daw po tayo magpapakabanal? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi lamang po every Sunday pag nasa church tayo. Hindi lamang po pag tayo po ay nagigipit o tayo nagkakasakit. Saka lang po tayo susunod sa Panginoon. Saka lang tayo magpapadisiplina sa Diyos. Magpapakabanal po tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kahit walang nakakakita sa atin na ministro o kapwa natin kapatiran. Kahit nasa ibang lugar po tayo na walang nakakilala sa atin. Kasi yung iba, pag napunta po sa lugar na walang nakakakilala sa kanila, sinasamantala na gumawa ng kasalanan. Sinasamantala na gumawa na makipag-tipan kay Satanas. Diba? Mag-ingat po tayo mga kapatid. Ang sabi rito sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Be holy, for I am holy. Pero tandaan mo natin, hindi porke sinabing banal, perfectionist ka na. Iba yung perfect sa pagiging perfectionist. Iba naman pong ibig sabihin ng perfectionist. Ang pagiging perfecto natin, ang pagiging banal po natin ay sa pamamagitan po ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng mga sarili nating gawa. Kaya gumawa tayo ng gumawa, o kung wala naman po si Kristo sa buhay natin na nagpapabanal sa atin sa harapan ng kanyang Ama, baliwala po yan sa harapan ng Ama. Kaya po, kung tayo po gumagawa na mabuti, we make sure, let's see to it, na tayo po, ginagawa natin yun sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng tulong at gabay ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi ko rito, kung nararamdaman mo ngayon ang disiplina ng Panginoon, wag nating isawalang bahala, kundi magbulay-bulay tayo
sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mapalad ang taong nakakaranas ng disiplina ng Diyos. Mga kapatid, ano po yung pinagdadaanan nyo ngayon? Nararanasan nyo po ba ang disiplina ng Diyos? At kung nararanasan nyo po, ano po ba yung dapat nating gawin? Number 1, ang sabi ko po rito, encourage one another. Magpalakasan tayo, magtulungan po tayo, magpasanan po tayo ng mga kabigatan ng ating buhay. Palalahanan po natin ang isa't isa, katulad po ng ginagawa natin ngayon. Pangalawa, sabi ko rito, be peaceful and holy. Magpakabanal po tayo. Pilitin po natin na hanapin ang Diyos sa ating buhay. Sundin po natin kahit mahirap. Kung minsan, ang pagsunod sa Panginoon, minsan mahirap gawin, pero gawin pa rin po natin. Maging disiplinado po tayo sa buhay na ito dahil napakaikli po ng buhay. Pangatlo, sabi ko rito, uproot evil. Sabi ko dito, bitter root grows up to cause trouble and fall short of the grace of God. Yung mga mapapait na nag-uugat sa ating puso, tanggalin po natin yan. Tanggalin natin yung masasamang pag-iisip, tanggalin po natin yung mga masasamang ugali natin, at magpabago po tayo sa Panginoon. Ang pang-apat na dapat po natin gawin kapag tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, pag-aralan po natin yung buhay ni Esau na kapatid po ni Jacob. Kasi po nabanggit po siya dito sa kapitulo po na ito. Ano po ba yung ginawa ni Esau na kapatid ni Jacob? Siya po ay hindi sumunod sa Panginoon. Diba? Nag-asawa siya ng hindi utos ng Panginoon. Wala siyang Diyos, hindi katulad ni Jacob na sumunod sa Panginoon. Sabi ko po rito, did not receive blessing, even he sought the blessing with tears. Nalala nyo nung panahon na i-bless sana siya ni Isaac, kasi siya yung paborito ni Isaac. Hindi siya na-bless, kundi ang na-bless si Jacob. Kahit iyak siya ng iyak, hindi na binigay sa kanya ni Isaac yung blessing. Wala nang talab. Babasa nyo po yan sa Genesis chapter 27. Do not be Esau, sabi ko po rito. Do not repent when it's too late. Pag tayo dinidisiplina ng Diyos, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi yung kailan na kung nagkasakit-sakit na tayo, kung kailan lumala na tayo, kung kailan nawala na tayo sa Panginoon, naging backslider na tayo, doon lang tayo hingi ng tawad sa Diyos. Habang tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, magpakababa tayo, magbulay-bulay tayo, at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Mga kapatid, salamat sa pakikinig nyo po sa araw na ito. Nawa marami po tayong natutunan sa mga dahilan bakit po tayo dinidisiplina ng Panginoon. At kung nararanasan po natin ngayon ang disiplina ng Diyos, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil ibig sabihin po, tinuturing po tayong anak ng Panginoon. Tinuturing po tayong mga anak niya. At salamat sa Diyos dahil po sa napakalaking biyaya at pag-ibig niya sa atin, tayo po ay naliligtas at tayo po ay nakakatawag ng Ama sa Kanya. Purihin po ang Panginoon, gabayan po kayo ng Panginoon sa linggong ito, ang kapayapaan po ng Panginoon. Iniiwan ko po sa ating lahat. God bless po.